Anyway, talaga namang kaya may mga Pilipino nakakapagsabing, "Pilipinas, ang hirap mong mahalin." Hirap mo ipaglaban. Parang ang hirap ng kantahin yung ang mamatay ng dahil sa'yo, eh, 'no? Parang, anyway, alive na tayo, 'no? Parami muna ulit tayo ng mga viewers natin. Share muna tayo ng ating, live forum, okay? Sa mga regular viewers natin, magandang araw sa inyong lahat, okey? Good evening sa inyong lahat and, nawa ah, itong ating, forum tonight ay, pagpalain kayo ng Lord. Maganda 'tong topic natin ngayong, gabi na 'to, okey? Bati muna tayo siguro para tuloy-tuloy na tayo, okey? Pero bago tayo bumati, i-she-share ko lang sandali ito. Let me share let me just share itong ating, okey, magandang gabi sa ating lahat mga igsoon, mga kapatid, o magandang araw pala, good day. Kasi sa iba posibleng, araw, eh, 'no? Yung iba umaga, okey. So magandang araw ulit sa ating lahat. Welcome po ulit sa isa na namang magandang, discussion dito po sa ating Grace Life Forum. Mapapag-usapan na naman natin muli ang, mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa ilalim ng bagong kasunduan. Okay? So magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid, and ito po ulit si Brother Henry Uy, pastor ng Grace Life Church from dito po sa Binyan. Okay? Good evening sa ating lahat. Bati muna kayo mga kapatid. Okay, isang magandang araw. Yun na yung ating patian dito sa Grace Life Forum. No? Isang magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay at sa mga kapunuan nating video. Yan po kami muli na magbahagi, magpaliwanag, magbigay ng kapayagan ng mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos. Sama-sama po natin na himayin at intindihin, pakinggan yung ating mapag-usapan dito na siya ating posibleng magamit bilang isang Kristiyano under grace ang ating mapapakinggan dito sa ating Grace Life. Maraming salamat po si Brother Jericho, Grace Life Church. Inyan. Okay, magandang gabi po sa lahat. Mabiyaya pong gabi po sa inyo. At napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, ako po sa tingin ko, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang aayos ng problema kahit ng bansa po na ito. Alam natin ngayon yung problema, di ba? Sa korupsyon. Oh. Kaya kanina nabanggit ng Pastor Henry, yung salitang tayo po ay nasa ilalim ng bagong kasunduan. Marami pong mga politiko ang hindi nagkakasunduan. Di ba? Kasi hindi nagkakasundo dahil magkakaiba ng agenda. No? Pero kung maintindihan lamang po nila yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon na siyang itinuturo niya dito sa kanyang salita, eh magkakasundo po ang lahat. Yun, no? So, yun po yung kahalagahan ng biyaya na pinag-aaralan natin, no, na siya pong binabahagi namin sa inyo. Nawa ngayong gabi ay magkasunduan po muli tayo. Magkasundo tayong muli sa ating pag-uusapan sa pamagitan ng ating pong i-discuss na makapagliwanag po ng mga ilang bagay na posible ay hindi po nauunawaan ng iba. So nawa ngayong gabi ay maintindihan po natin yung ating mga mapag-uusapan. Nang sa ganon ay tuluyan tayong magkasunduan. Magkasundo. Magkasundo. Ang daming, ang daming pagkakasunduan yun, narinig ko sa iyo. Jerry, pasok. Bumati na po siya. Bumati na ba? Hindi tayo, Oo, sige, pwede na natin mukhang tayo simulan yung para makarami mukhang tayo. tayo yung hindi nagkasundo ah. Ay, nako. Talaga siguro nga normal na, no? Yung mga, we can just agree to disagree. Sige, so ano ba pag-uusapan natin, bro? At para makarami tayo. So nawa ay magkasundo tayo dito sa ating mga pag-uusapan ngayon. Pag naiintindihan natin na tayo ay nasa ilalim ng kasunduan, magkakasundo po tayo. Okay, so yun po ang dapat nating maintindihan. So ito pong pag-uusapan natin ngayon ay mahalaga na maintindihan po ng lahat. Ito po ay may kinalaman
sa kaligtasan. Marami naman pong nagsisimula doon sa tamang pananaw tungkol sa Panginoon o tamang pagkilala na marami na nakakilala sa Panginoong Kristo at marami pong mga nagtuturo sa ating panahon ang nagtuturo about faith or pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Pero marami po ang hindi nagkakasundo. Doon na naman tayo sa hindi nagkakasundo. Hindi po tayo magkasundo. Kasi marami ang tao na nagtuturo, mga pastor, no, even mga pari nga po nagtuturo na rin, bishop, no, na yung mga kumikilala sa Panginoong Kristo ay manampalataya sa Panginoong Kristo. At yun naman po ay tama. So, hindi naman po natin minamali. Yun po ay tama. Dangal nga lang ay mukhang merong dumadagdag. Diba po? Kaya yung title po ng ating pag-uusapan ngayon, no, kung nakalagay na po dyan sa ating caption, bababasa ninyo, Are we saved by faith or by faithfulness? Yun, Ito no? po. Ganda niyan. Are we saved by faith or by faithfulness? Tayo po ba ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pamamagitan ng faithfulness? Ano bang magandang Tagalog pag sinabi po yung faithfulness? Katapatan. Yun, katapatan. So tayo ba ay naliligtas sa pamamagitan ng dahil tayo ay nagtatapat sa Panginoon? O tayo ay nananampalataya lang? So yun po yung argumento dyan No? Gaya na sabi ko po kanina, marami naman tuturo ng pananampalataya sa Panginoon Kristo. Plus, meron dagdag. Kailangan dagdagan ng katapatan. So yung iba doon hindi nagkakasundo. So ngayong gabi, yun po yung ating pag-uusapan at nawa po ay magkaintindihan po tayo sa bagay na ito. Magkaunawaan tayo sa bagay na ito. Isa lang naman ang dapat talagang maintindihan Yung talagang malaman natin na tayo nasa ilalim ng bagong kasunduan. Gaya na pa lagi natin sinasabi. So, dako na tayo dito sa ating pag-uusapan ngayon. Say by faith or by faithfulness. Okay? Meron pong tatlong verses na ating i-discuss ngayon. So, unahin na po muna natin yung medyo familiar sa ilan. Actually, marami pong verses to. Kukulangin lang yung ating panahon. Kung pwede nga natin gawing may part 2, part 3, na pwede po nating gawin. So, meron tatlong verses na i-discuss natin na posible ay napagkakamalian ng ilan. Pero ngayon po, bigyan natin ng paliwanag. So, yung una po ay nasa Matthew chapter 24, verse 13. Yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, na posible ay may mga Biblia po dyan na hawak o yung may mga Bible app sa kanilang cellphone, tablet, ay pwede nyo pong tingnan para sundan ninyo. Siguro sa iba naman pamilyar na ito So, Matthew 24:13, ito pong sabi, But he who endures to the end shall be saved. But he who endures. Yung ibang basa na dyan, endures to the end shall be saved. Siya daw na mag-i-endure. Kumbaga yung magtitiis, no, sa ibang Tagalog, yung mababaw na Tagalog, magtitiis, magpupunyagi. No? Hanggang wakas ay siya daw yung maliligtas. So parang ang faithfulness, Pastor? Parang faithfulness na rin. Yun na nga yun po. Yun na po talaga yung dating nun. Kasi yun yung sabi. Hindi naman tayo sasabihin mali ito. Yun ang sabi ng Bible. Sino naman tayo para maliin ito? Ang Panginoong Kristo mismo nagsabi nito. Nangan nga lang, dapat natin itong maintindihan. Kaya dapat natin talaga mapag-usapan ito. Ang Biblia ba ay nagtuturo na we are saved by faithfulness. So yun po yung dating ng verse. So yun yung i-discuss natin yan. So Pastor, ano po pwede na mapulot mula po dito ang mga bagay na dapat nating maintindihan? Yung verse na yan ay gasgas yan at madalas gamitin ng mga nagtuturo, no? Pastor for that matter, na merong legalistic mindset. Okay? Yung tipong especially yung mga ang paniniwala ay pwedeng mawala ang kaligtasan. Diba? Kasi nga ang naniniwala sila pagka hindi ka nanatiling tapat hanggang wakas ay hindi ka maliligtas. Kasi sa unang tingin talaga, pag binasa mo yan out of context, yun ang pagkakasabi. Sa Tagalog, yun ang sinabi, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas.
Ang daling intindihin nun kapag kinuha mo yan out of context. Tapat ka ba? Nanatili ka bang tapat hanggang wakas? Kung hindi ka mananatiling tapat hanggang wakas, hindi ka maliligtas. So, ang verse na yan, ang dating talaga ay parang yun lamang mga naging tapat ang maliligtas. Kaya nga maganda yung topic natin, no? Are we saved by faith or faithfulness? Diba? Kasi kaya natin tinanong yan, gawa ng majority ng Christians in the body of Christ naniniwala na ang kaligtasan is only by grace through faith. Halos lahat Kahit yung mga naniniwalang posibleng mawala ang salvation ay yun din ang kanilang stand, no? Naligtas tayo only by grace through faith. Faith lang talaga. Kaya lang along the way sa kanilang journey, sa spiritual life nila, unti-unti nagbago na naiisip nila na kapag hindi mo sinamahan ng gawa, no? At ikaw ay nagpatumpik-tumpik sa pagiging Kristiyano mo, yung kaligtasan mo isang araw pwedeng mawala yan. So talagang dapat ay paghirapan mo rin somehow, no? Yung kaligtasan mo. Kailangan manatili kang tapat hanggang wakas para ikaw ay maligtas. Yun ang kanilang ano. Now, merong ibang mga mga nagtuturo din. Iba naman ang tingin nila diyan, no? Ang tingin ito yung mga grupo ng hyper-dispensationalist o hyper-dispensationalism. Ang tingin naman nila diyan, talaga namang nagtuturo diyan si Lord sa Matthew 24 ng salvation by works. Kasi para sa kanila, merong dalawang gospel dalawang paraan ng kaligtasan Yung isa, salvation by grace na itinuro ni Paul. Yung isa naman, salvation by works and faith and works na tinuro naman ni Christ and the rest of the apostles. Yun naman yung kasi para sa kanila may dalawang gospel Yung gospel of the kingdom at saka gospel of grace, no? Hindi naman tayo naniniwala din doon sapagkat iisa lang ang paraan ng kaligtasan ng Diyos from time immemorial mula pa sa Old Testament hanggang sa panahon natin ngayon at sa panahon pang darating. Okay? Yung sakali man dumating na yung rapture at ang mga tao ay maiiwan dito at may maliligtas sa panahong yun. Iisa pa rin ang paraan ng Diyos ng kaligtasan. Maliligtas tayo sa biyaya lang ng Panginoon, only by grace through faith. So tayo, siguro, linawin lang muna natin, kung yung verse na yan ay tumutukoy talaga doon sa ang kaligtasan ay parang binigyan ni Lord ng kondisyon at ito ay manatili kang tapat hanggang wakas, mag-endure ka to the end. Kung yun yung interpretation talaga sa verse na yan at yun talaga ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kukontra yun sa napakaraming verses na si Lord din ang nagsalita kung paano maliligtas ang isang tao. Ang linaw naman sa Book of John, di ba? Ang daming beses sinabi ni Lord paano maliligtas ang tao Pinaka-famous verse in the Bible, John 3:16, ano sabi ni Lord? For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi ni Lord, whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Tapos inulit niya yan sa bandang ibaba ng chapter 3, sa verse 36, if I'm not mistaken. Diba? Yun din ang sinabi niya, whoever believes will not be condemned but have everlasting life. As inulit niya uli yan sa John chapter 6 verse 47. Sabi ni Lord, whoever believes in me has eternal life. So isang kondisyon lang ang binigay ni Lord para maligtas tayo. Believes in me. You must believe in me to receive everlasting life. Tapos sa John 11:25, yun din ang sinabi niya nung kausap niya yung magkapatid, si Martha at saka si Mary. Sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, will live. And he who lives and believes in me shall never die. So tad-tad ng verses ang Bible na si Jesus mismo ang nagsasalita at nagsasabi ng kaligtasan, isa lang ang dapat mong gawin. Sumampalataya ka sa Kanya. Hindi mahirap intindihin yung mga yung mga verses na binanggit niya. Whoever believes in me has everlasting life. Isa lang yung kondisyong binigay niya.
manampalataya ka lang. Tapos, pagdating ng early church, sila Paul, yun din naman ang tinuro. Hindi naman nag-iba ng doktrina si Paul eh. Sabi ni Paul, di ba, nung may nagtanong sa kanya, yung Philippian jailer, anong dapat namin gawin para maligtas? Ang sagot ni Paul, straightforward eh. Believe in the Lord Jesus and you will be saved together with your household. So, hindi lang si Apostle Paul yun, pati yung mga apostle, no? Si Peter, si John, lahat sila. Iisa yung sinasabi about salvation. Kasi yun yung narinig nila kay Jesus. Whoever believes in me have everlasting life. So, ang kondisyon na binigay ni Lord para maligtas tayo ay sumampalataya lang tayo sa Panginoon. And so therefore, kung yung Matthew 24 verse 13 ay tumutukoy din sa kaligtasan at nagbigay si Lord ng panibagong kondisyon, and that is whoever endures to the end, he who endures to the end shall be saved. Kinontra na ni Lord yung kanyang sariling pangako na ang gagawin mo lang para maligtas ay sumampalataya sa kanya. Pwede bang kontrahin ni Lord yung kanyang sariling pangako, di ba? Magulo yun, no? Pati sila Paul, di ba? At ang the rest of the apostle, nagturo na rin na ang kaligtasan is only by grace through faith. Di ba sabi ni Paul, for you have been saved by grace through faith. Tapos nilinaw niya, not of works. It's a gift so that nobody can boast. Para walang magmayabang. So malinaw ang salvation ay only by grace through faith. Manampalataya ka lang. And so therefore, yung verse na yan, siguro dapat lang nating suriin mabuti. Kasi, siguro dapat din natin maintindihan, sa mga nakikinig sa atin ngayon, hindi kasi porket narinig natin o nakita at nabasa natin yung salitang save, ay tumutukoy na ito sa kaligtasan ng ating kaluluwa. No? Hindi automatic na pagka nabasa mo yung salitang save, ay entrance to heaven. hindi automatic na pag nakita mo yung salitang save, no? Kasi si Paul in the book of Timothy, in the book of 1 Timothy, or if I am not mistaken, 1 Timothy, sabi niya, yung mga babae daw will be saved through childbearing. Hindi mo maligtas sila. Pwede ka bang maligtas? Maputang langit dahil nanganak ka lang? Mamaya sasabihin ko yung verse na yan kasi nasa utak ko lang eh. Hindi ko masyadong memorize yung exact verse eh. So i-quote ko mamaya para mabanggit natin sa mga listeners natin ngayon o sa mga nanonood sa atin ngayon na hindi porkit binanggit yung salitang save, no, ay kumakatawan na o tumutukoy na sa entrance to heaven. Oo, kasi kung entrance to heaven, yan tinutukoy diyan in Matthew 24:13. Kinontra ni Lord, kinontra ni Jesus yung sarili niyang pangako na iisa lang ang dahilan para maligtas ka, sumampalataya ka. So most likely, hindi patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa yung tinutukoy diyan ni Lord. Yan ang Parang pastor, parang nagkukontra siya, talagang kumukontra kapag patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa yung tinutukoy ni Jesus diyan, 'di ba? So, ang tanong diyan, kung nagkukontra mo, kung tila nagkontra yung sinasabi ng Panginoon Kristo at ni Apostle Paul dito sa nakasulat dito na ang Panginoon din mismo ang nagsabi, malabo din naman kontrahin ng Panginoon yung kanyang sarili. Kasi siya rin yung nagsabi rito eh. Tapos kontra pa doon sa sinasabi ng Apostle Paul. So kung ganoon po, na mukhang nagkukontra at hindi ibig sabihin nito ay patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, ano pong ibig sabihin kaya itong verse na to? Patungkol sa pagtinukoy na yung mga magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Anong uri po kaya ng kaligtasan yung tinutukoy dito? So yun yung magandang tanong dito. Ayan, yan yung tanong na kailangan talaga nating masagot para tayo ay magkakasundo na. Di ba? Kanina pa binanggit. Hindi kasi nagkakasundo no? Talaga. So yun po yung isa sa kahalagahan nitong ating Grace Life Forum, just to remind, na isa ito sa kagandahan na nandito tayo para mahimay natin at basahin natin yung isang verse doon sa yung context. Hindi yung basta na tayo kukuha ng isang kaperasong verse tapos isa sa buhay natin ituturo natin.
So dito, itong Matthew 24 verse 13, ayan yung binasa kanina. Bago yon, bago no, si Pastor Crea, ang dami niya pong binanggit ng mga verses about sa kaligtasan. Sabi nga po, hindi pwedeng magkontra yung mga verses at hindi pwedeng kontra ni Jesus yung kanyang sinabi. So itong verse na to, yung context nito is about sa tribulation period. Siguro naman sa lahat ng mga Christians, no, sa mga nanonood ng mga Christians ngayon, ay aware po tayo, alam natin yung usapin about sa tribulation. So kung basahin natin itong buong chapter, itong konteksto na pinag-usapan natin, ay ang context is about tribulation. Ayan, ano ba ang patunay na ang pinag-usapan dito ay about tribulation period? Medyo baba tayo dun sa, ang binasa natin nasa chapter 24 verse 13. So baba tayo konti sa chapter 24, sa verse 22 natin basahin. No? Sabi dito, and unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Sa ibang version, no flesh dito. Sa iba naman, no one would be saved. So walang maliligtas. But for the elect's sake, those days will be shortened. So malinaw na sabi ka na ni Brother John, no, buksan natin yung ating mga Bible. Basahin natin yung buong chapter nito sa bago ang chapter nito at saka yung sa sumusunod, doon natin malalaman ang konteksto ito, ang pinag-usapan is about tribulation. So hindi siya pwedeng i-connect doon sa kaligtasan. So parang ang dating yung sinabi dito sa verse na to, stands firm, o yung parang nangyari, may panibagong paraan ng kaligtasan. So sa dami na binanggit kanina ni Pastor Henry na about sa paano maligtas by faith only. No, di ba? Tayo ay maniwala lang, hindi dapat sa faithfulness. Yung binanggit dito na would be saved. Ang saved dito sa ibang version nakalagay dito is survive. So pwede natin siyang sabi natin, basahin natin yung buong context. Yung survive, hindi ibig sa save yung binanggit, pero sa ibang version survive yung nakalagay. So yung mag-survive hanggang sa dulo, yun yung masave. Yung flesh, yung sila. Hindi ito yung sa kaligtasan. So, yun lang yung siguro maganda. Parang physical deliverance. Yun yun po yung kagandahan dito, no? Parang magkasundo tayo doon sa verse na to. So, marami pa tayong pag-usapan, marami pang babanggitin dito na mga paliwanag about sa verse nito. So, nilinaw ko lang na ang konteksto ng verse nito is about sa tribulation period. Yes, malinaw yung kasi pag tiningnan mo talaga yung Matthew 24, binanggit ni Lord diyan yung mga mga future events 'Di ba? Kasi nagtanong yung mga apostles diyan sa mga unang verses. Nagtanong kung ano yung magiging sign of his coming, sign of the end of the age. Tapos sinagot lang ni Lord yun magkakaroon ng gera, magkakaroon ng taggutom. Tapos after nun, binanggit niya na he who endures to the end will be saved. Kaso kinuha yung verse na yan out of context, hindi na kinonsider yung yung mga nangyayari sa paligid. Maganda yung observation mo, brad, sa verse 22. Anong sabi doon? Unless those days were shortened, kung hindi daw paikliin, no flesh would be saved. Ibig ba sabihin niya walang pag hindi pinaikli, walang maliligtas pupuntang langit? Hindi yun ang So, yung tinutukoy dito na unless those days were shortened, no flesh would be saved. May kinalaman doon sa tribulation na nangyayari, yung tawag dito, yung kapighatian. Kaya yung sinasabi ni Lord sa 24:13, he who endures to the end, yung end doon is yung tribulation. Yun yung malinaw doon. So kung mag-e-endure ka hanggang matapos yung tribulation, you will be saved. Ang ginamit na version, ang ginamit na salita sa ibang version sa verse 22, unless those days were shortened, no one would survive. No one will be saved. No one would survive. So kung gagamitin mo yung survive doon sa save sa verse 13, lalabas, sinasabi ni Lord, he who endures to the end ng tribulation, they will survive. Okay? Ibig sabihin, mabubuhay sila, hindi sila mamamatay.
'Di ba? So, very clear na ang tinutukoy talaga dito hindi salvation of our souls, kung hindi yung physical deliverance, no? Hindi ka mamamatay physically. Hindi siya yung ikaw ay papasok sa kaharian ng langit kapag ka nag-endure ka to the end. So lalabas kasi niyan pagka kinuha mo yung verse na yan at ininterpret mo as yung maliligtas ay naging faithful to the end, works salvation na nga yun. So malinaw dito na may kinalaman talaga siya sa may kinalaman talaga siya doon sa tribulation. So yung he who endures to the end, yung end doon is the end of tribulation. So yun yung yan, malinaw na verse. Maganda yung observation mo, bro. Nandun sa pastor, di ba nandun sa verse 21, ang sabi, for then there will be great tribulation. Hindi nga ba sa tribulation lang great tribulation. Such has not been seen the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be pala. Kumbaga hindi pa nakita yung sa mundo, grabe, no? wala pang tribulation na naranasan ng katulad nito at wala nang mararanasan na mas higit pa dito. So yun ang matindi dito. Anong klaseng paghihirap yung dadaanan ng mga papasok sa tribulation na to? No, kaya nga kung hindi pa paiksiin, mauubos ang tao. Buhay. Oo. Ubos ang tao. Kung hindi paiksiin, walang Yun yung sinasabi niya dito na walang physical na tao na maliligtas doon sa tribulation. Yun, mauubos ang tao. Maubos. Ang iisip kasi ng tao, di ba, kung familiar tayo doon sa Greek word nito, diba, yung save doon sa verse 13, yung save dyan, di ba? Yung so yan yung so hindi lang naman ginagamit yon sa spiritual na bagay na patungkol sa physical. Yes. No, kundi ginagamit din yan doon sa physical na kaligtasan ng tao. Yes. Healing. Ikay muntik masagasaan, may nag-save sa'yo, physical na kaligtasan yon. Yes. So yung word na yon ginagamit maging sa pang-physical na aspeto ng tao, yung salitang save na yun. So yun yung bagay na wag laging isipin ng mga bumabasa na ito ay patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa agad. Kasi ang pinag-uusapan dito ay paghihirap ng physical na katawan na mararanasan ng mga papasok sa panahon na to. Ngayon, kung hindi ka mag-i-endure, kung hindi pa iigsuin ito, ay hindi ka makakaligtas. Mauubos ang lahat ng tao sa panahon na to. Correct. So, yun yung walang matitirang walang matitirang buhay. Yung mga matitirang buhay, sila yung physically saved. Yun yung konteksto ng verse po na ito. So, ang advice lang natin siguro dun sa mga nag-interpret nito, na sinasabi nila ay kailangan magtiis ng wakas para maligtas, ay kailangan intindihin po natin, no? Yung gaya ng sabi kanina ni Brother Jerry, ay basahin natin yung buong chapter para mas maunawaan natin kung talaga yung tinutukoy nito. So pagka binasa mo yung chapter, na may mga Bible po na yung 'di ba may mga title bago ka makarating sa mga ibang mga verses. Katulad itong binabasa ko dito, na kahit dun sa hardbound sa papel, may nakalagay na agad. Ito nga nakalagay bago mo basahin yung verse 15, meron nakalagay the Great Tribulation Kasi mismo yung sumulat, alam niya kung ano. Diba? Yung mas mo yung nag-translate o yung naglimbag ng Biblia, alam niya kung ano yung pinag-uusapan. Ang nakapagtataka naman yan, bakit yung mga ibang nagkiklaim na theologian, mukhang hindi nila alam ito. Yun naman ang klaro. Mismong yung nag-compile lang, alam nila Hindi, posibleng alam din nila, Brad, na may kinalaman ito during tribulation period kasi nandoon sa paligid ng context Kaya lang, inisip pa rin nila, sa panahong yan, tribulation period, ang kaligtasan na hindi na by grace through faith. Ang kaligtasan na is by works. Nung una, din tayo noon, nagulumihanan din ako noon So, parang sabi ko, pagdating nitong period na ito, ang kaligtasan na ay hindi na by grace, kung hindi by works na. Ganun ang dating. Kaya lang, then again, tinignan natin, nakita natin pagdating sa ibaba, may binanggit nga doon si Lord sa verse 22 na kung hindi pa iikliin yung tribulation period, no one will be saved. No one will be saved. So,
walang kinalaman ito sa sa entrance to heaven, no? At makikita natin karugtong ng verse 22 yung 13. Connected siya eh. Doon sa verse 13, sabi ni Lord, "He who endures to the end shall be saved." Tapos, "If those days were not shortened, no one will be saved." Edi lumalabas, hindi talaga patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa tinutukoy dito. May kinalaman sa tribulation. Kasi kung hindi daw paikliin, no one will be saved. But, sabi doon, for the sake of the elect, no? Those days will be shortened. So, no one will survive kung hindi paikliin sa verse 20, sa verse 13, he who endures will be saved. He who endures to the end will be saved. So may kinalaman siya dun sa tribulation na kung ikaw ay mag-endure hanggang mag-end yung tribulation, you will survive. You will be saved. Kaya nga nabanggit ko kanina, di ba? Kapag may nabasa tayong saved sa Bible, hindi dapat natin i-conclude kagad na may kinalaman ito sa entrance to heaven. Kasi nabanggit ko kanina yung buntis, di ba? Itong sinabi ni Paul, i-quote ko lang sa Timothy. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 15. Tingnan nyo, itong sabi ni Paul. "Notwithstanding, she shall be saved." Basahin natin sa verse 14 muna. "Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression." Verse 15, "Notwithstanding, she shall be saved in childbearing." Okay? "If they continue in faith and charity and holiness with sobriety." So, binanggit dito ni Apostle Paul, women will be saved by childbearing. So, ibig ba sabihin niya ng mga babae, manganganak ka lang, maliligtas ka na? Diba? Kasi binanggit yung women will be saved by childbearing eh. So of course, alam natin lahat na hindi porkit nanganak ang isang babae, siya ay maliligtas na. Kasi kung gayon, lugi tayong mga Okay? Sabihin, buti pa mga babae, no? Manganak lang, saved na eh. Di ba? So, hindi yon, Tayo nun. so yung saved dito, not doesn't mean entrance to heaven. So, possible kasi nga sabi nga natin yung zozo, ang primary meaning niyan of course merong kinalaman sa spiritual kaligtasan, pero meron siyang mga varieties of meaning din. Nandiyan yung good health, no? Nandiyan yung healing, nandiyan yung rescue from danger, no? Physical danger, no? Ma-rescue ka from such peril. So in other words, maraming ibig sabihin yung faith doon sa Greek na pinagkuhanan o pinanggalingan yung zozo. So dito sa verse 1 Timothy 2:15, malinaw naman na hindi pa tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa yung tinutukoy dito ni Apostle Paul. Kasi pwede bang nanganak lang yung babae, maliligtas na siya? Tingnan niyo, ito sabi verse 14, 1 Timothy 2:14, "Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. But," verse 15, "but women will be saved through childbearing." Ibig sabihin, yung babae maliligtas kapag ka nanganak. So, hindi. So, in other words, yung word na save, doon sa, balikan natin sa Matthew 24:13, doesn't mean entrance to heaven. Ang punto lang natin, hindi every time na mababasa natin yung salitang save sa Bible, no, ay kumakatawan na sa kaligtasan ng kaluluwa, no? Hindi 'yon, hindi siya entrance to heaven agad-agad. Kasi nga nabanggit natin tong 1 Timothy chapter 2 verse 15, hindi ito entrance to heaven. And so therefore, yung Matthew 24:13, pag kinuha mo siya out of context, may isip mo entrance to heaven. Pero dahil nakita mo yung context, may kinalaman sa tribulation period, binanggit sa verse 22, kung hindi daw paiikliin etong tribulation, no one will be saved. So in other words, yung 24:13 na he who endures to the end will be saved, ibig sabihin nun, yung end ng tribulation yung tinutukoy. Ngayon, kung hindi paiikliin, no one will be saved.
O, yun, linaw, di ba? Kung hindi pa iikliin, no one will be saved o no one will survive. O, ngayon, kung mag-e-endure ka to the end ng tribulation, you will be saved. Ibig sabihin, magsusurvive ka. So, hindi siya entrance to heaven. So, sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin na madalas gamitin tong verse na to at kinatatakutan na baka mawala ang kaligtasan kapag hindi tayo nag-endure to the end, no? Wag ka nang matakot. Walang kinalaman to sa salvation ng kaluluwa natin. But then again, siguro linawin lang natin, no? Hindi natin sinasabing wag tayong manatiling tapat hanggang wakas. Okay? Hindi natin sinasabi yun. Marapat lamang bilang mga Christians, magtiyaga tayo at manatiling mapagtiis hanggang wakas. Pero hindi para maligtas. Kasi ligtas na tayo at hindi nawawala ang salvation natin. Yun lang naman. So yung verse na yan doesn't talks about yung kaligtasan ay merong kondisyon at yan ay faithfulness. Hindi yun ang ibig sabihin dyan. So, klaro po na we are not saved by faithfulness. Oo. That Rather- based sa verse na yan. Opo, rather we are saved by By faith pa rin. Yes. So, nawa klaro po yung ating napag-usapan, no. So, balikan na lang ninyo kasi ito naman ating live ay naka-post naman ito. So, pwede niyo pong balik-balikan yung ating mga napag-usapan para makita po ninyo yung mga paliwanag, no. So, dako tayo doon sa pangalawang verse na nabanggit natin kanina, no. Patungkol uli po dito sa are we saved by faith or by faithfulness? No, ito po yung verse na ng Revelation chapter 2 verse 11. Oo, isa pa yan. Hayag 2:11. So, basahin po natin. Ito po ang sabi. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. So, ito po yung sabi niya, ha. Yun daw may mga pakinig, may mga tenga, no? Makinig daw kayo sa sasabihin ng Espiritu, speaking or referring to the Holy Spirit, sasabihin niya sa mga churches, sa mga local churches. Sabi niya, he who overcome, silang o siya na magtatagumpay ay hindi na makakaranas, shall not be hurt by the second death. O literally, ibig sabihin po niyan, ay hindi na hahatulan ng Diyos o hindi na makapupunta pa sa impyerno. Hindi na siya mapapahamak. Kasi yung second death ay madali naman maintindihan yan eh. Of course, yan na yung ikalawang kamatayan na ikay mahihiwalay sa Diyos. So pag nahiwalay ka sa Diyos, so yun ang kahulugan ng death eh. Impyerno ka. Impyerno ka. So yun po yung literal na ibig sabihin po niyan. Pero dito, no, kitang-kita kasi, no, ang sabi diyan, he who overcomes. So siyang magtatagumpay, siya lang daw hindi mapupunta doon sa impyerno. Parang faithfulness Parang na naman, lumalabas ano? na naman. Star? Parang faithfulness na naman. Opo. Kasi para masabing tagumpay ka, sang-ayon doon sa iniisip ng iba, na pag sinabing tagumpay ka, overcomer ka, kung ikay nananatiling tapat, o ikay faithful. Diba? Yun po yung patulagan ng marami. Pero siyempre, ang tanong nga dyan, ito ba'y tumutukoy doon sa kaligtasan ng kaluluwa? No? So, ano po ba yung ibig sabihin? Posibleng tumutukoy talaga sa kaligtasan ng kaluluwa yan, no? Kasi nabanggit yung will not be hurt by the second death. Mhm. O ibig sabihin yung second death, impyerno. Opo. Oo, so talagang malinaw, tumutukoy yan doon sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang pagtatalunan na lang natin diyan, sino yung overcomer? At ano Opo. ba yung salitang overcome? Yan ang magandang pagtalunan niya. Yung po kasi iniisip ng marami niyan pag sinabing hindi ka nag-overcome, yung kaluluwa mo ay hindi maliligtas. Oo. Totoo naman yun. Yun yung sinasabi nila. Kapag Totoo hindi ka naman yun. nag-overcome, hindi maliligtas yung kaluluwa mo. Oo. Totoo naman yung brad kasi nakalagay yung overcomer, hindi daw sila maapektuhan ng second death. Hindi sila masasaktan. So kung hindi ka naging overcomer, masasaktan ka ng second death. So tama 'yon na pag ikaw ay nag-overcome, hindi ka mapupunta ng impyerno. Pag ikaw pag naka-overcome ka, hindi ka mapupunta ng impyerno. Pag hindi ka naka-overcome, punta ka impyerno.
Totoo 'yun. So may kinalaman talaga sa yung second death, may kinalaman talaga sa kaligtasan. Ang pinagtatalunan na lang natin diyan, sino ba yung mga nag-overcome? Kung ano Yan yung kung maganda, ano po oo. yung kahulugan nila doon sa overcome. Correct, Ano correct, ba correct. ano ba ang pwede mong gawin para masabing overcomer ka? Yes, oo, Yun ang yan, ano. So yun yan, ang magandang mapag-usapan. yan. Ano natin. Para ba masabing overcome ka, kailangan maging faithful ka? Ganun ba yon? Yung bang ano? Idideklara ka bang overcomer para hindi ka mapunta na impyerno kung ikaw ay nagpapatuloy gaya ng kanina na pag-usapan natin. Kailangan ka magpatuloy hanggang wakas, di ba yun yung sinasabi nung ano eh. Yun yung kanilang pakahulugan doon. Dito naman, ano po ang ibig sabihin nito? Paano ba madeklara na overcomer yung isang Kristiyano? Oo. Si Jerry, baka merong gustong sabihin. Ayun, Kanina pa ako eh. doon mismo sa verse na yun na binasa, yun napansin nga ni Pastor Henry. Totoo yun. Talagang hindi ka talaga dadaan sa second death kapag ikaw ay overcomer. Tapos yun nga po, sino yung overcomer? So sino ba bilang Kristiyano, sa mga Kristiyano na nakikinig, sino yung overcomer? 'Di ba si Christ yun? Okay? So tayo naman, nagiging tayo, recipient tayo sa finished work ni Christ. Mhm. We are more than conquerors, sabi nga sa Romans 8:37, di ba? In all things, we are more than conquerors through Him who loves us. Tapos na yung ginawa ni Christ. Talagang tayo ng mga Kristiyano, we are also overcomer doon sa paniniwala natin sa natapos na gawa ni Christ. So itong verse na to na binasa kanina, nabanggit doon yung overcomers. Hindi talaga siya, hindi siya threat. Hindi siya nakakatakot. Namali lang siya ng gamit na parang dating kailangan nating mag-overcome. Parang tayo yung i-overcome natin, parang faithfulness nga. Gagawa tayo ng mabuti, i-overcome natin yung mga maling gawa. Parang ganun ang dating eh. Pero dito, sa verse na to, hindi. Mayroong hindi talaga tayo masasaktan sa second death kapag tayo ay nag-overcome, which is tayo talaga ay overcomer na. Dahil doon sa ginawa ni Christ. So si Christ yung overcomer doon, hindi yung parang gamitin na yung isang Kristiyano kailangan mag-overcome. So yun yung hindi na tamang paniniwala doon sa binasa natin na verse. So itong verse na to is actually a comfort para sa ating mga Kristiyano na yung na-overcome ni Christ, tapos tayo na naniwala kay Kristo, recipient tayo doon, tayo ay salon na tayo ni Christ. We are also overcomers. Diba? More than conqueror nga eh, no? Yes. More than conqueror. Pero ang iba sinasabi niyan, yung more than conqueror, yung mga yung mga Christians na talagang naging faithful sila at nag-behave sila properly at nakaiwas sa lahat ng mga tukso, naging matatag sa mga tukso. Kaya yung mga more than conqueror. Wala namang ganun din binanggit no, na basta sabi lang ni Paul, we, okay, referring to us. Siguro hinahanap nila yung salitang overcome mismo eh. Maganda magbigay tayo ng verse, no? Na kung saan ay mababanggit talaga kung sino ba yung naka-overcome. Okay, magbigay tayo ng itong sabi ni St. John sa 1 John chapter 5. Basahin ko lang. Sa 1 John chapter 5 verse 4 hanggang 5, ito sabi ni John. This is the victory that has overcome the world. Our faith. No? Malupit ito. Ano daw yung victory na nag-overcome sa world? It's our faith. Tapos ito sabi niya. Who is it that overcomes the world? Except the one who believes that Jesus is the Son of God. So, malinaw, according kay John, yung mga sumampalataya kay Jesus have overcome. So ang kailangan lang gawin talaga ng isang tao, manampalataya kay Jesus, and the moment he believes and put his trust in Christ, tinatawag na siya ng Bible na naka-overcome na siya. So hindi yung word na overcome doesn't mean yung mga kasalanan ay kanyang napagtagumpayan lahat, no?
yung mga pagsubok ay napagtagumpayan niya lahat at kahit gaano kahirap yung buhay Kristiyano, siya ay nanatiling active, no, hanggang wakas, mga ganyan. Hindi 'yun ang sinasabi ng Bible eh. According kay John, yung mga naka-overcome, yung mga sumampalataya kay Lord, sila ay nag-overcome na. 'Yun yung tinutukoy. 'Di ba? Malinaw ang linaw ng sinabi niya. Who is it that overcomes? Sabi niya. Basahin ko lang uli. Who is it that overcomes? The one who believes that Jesus is the Son of God. So ang tanong na lang is this, do you believe that Jesus is the Son of God? You overcome the world, sabi niya, you overcome. So, yung sinasabi ni Lord na they will not be hurt by the second death is yung nag-overcome. Totoo naman, tayo ay hindi na ma-hurt ng second death, hindi na tayo mapupunta ng impyerno, simply because tayo ay naka-overcome na through faith in Christ. At saka hindi lang yun, kanina pa natin binabanggit yung salitang eternal life, di ba? Binanggit natin kanina, kinote natin yung John 11:25-26. Ano sabi doon? Sabi ni Lord, ganito whoever believes in me, though they die, shall live. Sabi ni Apostle John doon sa Revelations 2:11, yung mga nag-overcome, they will not be hurt by the second death. Ngayon, sabi ni Jesus mismo, whoever believes in me, though they die, shall live. And he who lives and believes in me shall never die. Ano yung kondisyon? Simply believe. So they will never die. So tayong mga believer, we will not experience second death because ang pangako ni Lord, those who believe will never die. Tapos sabi ni John sa 1 John chapter 5, binanggit natin kanina, whoever believes that Jesus is the Son of God overcomes the world. So ang kondisyon para makuha mo yung title na overcomer, overcome ka, you believe in Jesus. And the moment you believe in Jesus, you will receive everlasting life. You will not die. Sabi niya in John 11:25, he who believes in me shall live though they die, and he who believes in me shall never die. Paano ka pa ma-hurt ng second death kung ang pangako ni Lord, he who believes in me shall never die? Di ba? Nilinaw ni John, because you believe, sa 1 John chapter 5, because you believe, you overcome. So yung word na overcome dito, hindi ibig sabihin yung performance ng believer naging maganda. Nakaiwas sa kasalanan, naging matatag sa tukso, naging matatag sa pagsubok, kahit na maraming problema, active pa rin sa church. Hindi yun yung definition ng overcome. Yung kasing iniisip ng marami, no, na overcomer. No? Overcomer yan kasi ano yan eh. Sa kabila ng matinding problema yan, aktibo pa rin yan sa church. Sa kabila ng maraming tukso, hindi yan nagbumibigay. Kaya overcomer yan. Now, hindi yun yung definition ng overcomer sa sinasabi ng Bible. But of course, linawin uli natin, marapat lamang maging matatag tayo sa tukso. Okay? Marapat lamang na kahit marami tayong problema, dapat aktibo pa rin tayo sa Panginoon. Marapat lamang yun. Pero hindi yan yung mga dahilan para maging overcomer ka. The moment you believe in Jesus, overcomer ka na. Kaya nga ang sagot ni Paul, di ba, yung kinote ni Jerry, we are more than conqueror. Bakit tayo more than conqueror? Because Jesus conquered it all. Wala ka nang kakankerin eh. Okay? Hindi yung dyan. So, sa mga merong legalistic mindset, ang nasa isip talaga dyan, no, yung overcome is yung talagang nagpupursige ka na maging matatag sa Christian life mo, umiwas sa kasalanan, maging matibay sa tukso, maging matatag sa pagsubok. Maganda naman lahat yon. Okay naman lahat yon. Pero tingnan mo kung yun yung magiging kondisyon para hindi ka
hurt ng second death. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. He who overcomes will not be hurt by the second death. So kung yung definition mo ng overcome ay nakakaiwas ka sa tukso, nagiging matatag ka sa tukso, nagiging matatag ka sa pagsubok, kahit gano'ng karaming problema, ikaw ay aktibo, lalabas niyan, ang kondisyon mo na para maligtas at huwag kang masaktan sa second death is yung performance mo, works na. Hindi na uli by grace through faith. Kaya maganda maano nating mabuti. Ang salvation talaga, iisa lang ang sinabi ni Lord na condition. It's only by grace through faith. Diba? So, yun yung ano dyan. So, hindi nakakatakot yung verse na yan kasi ang kaligtasan hindi pinaghihirapan eh. Manampalataya ka lang kay Jesus. Yun ang sinasabi ng Bible. Diba? Salvation verse ng lahat ng Christian, sa totoo lang, Ephesians 2:8 and 9. For by grace, you have been saved through faith, not of works. Not of works. Paulit-ulit yun eh. It's a gift, not of works. So that nobody can boast. Kaya yung verse na yan, na binanggit mo Brad, yung he who overcomes will not be hurt by the second death. Eh kung yung overcome dyan, works, may pagyayabang ka na pag ikaw ay nasa langit na. Kaya ka hindi napunta ng second death, eh dahil pinaghirapan mo na yung ano mo, nag-overcome ka. Di ba? Yun ang ano doon. Yun ang magiging mangyayari doon. So, ang daming magmamayabang niyan sa langit. Okay, marami na. Di ba? Pero hindi po natin sinasabi pastor na wag silang mag-overcome dun sa flesh. No? Kasi minsan, yung iba kasi sinasabi ng iba, nagtuturo daw tayo na wag tayo mag-overcome dun sa flesh. Kasi minsan ang kalaban, di ba, yung flesh. Na sabi ni Pablo, live by the spirit, no, not in the flesh, but not with the flesh. No? Kumbaga, yung tinutukoy kasi ng mga verses na binasa natin kanina ay patungkol sa kaligtasan. So pag ang usapin ay tumungkol sa kaligtasan o yung pag ikay hindi nag-overcome ay mapupunta ka ng impyerno, no? Dapat hindi yun ang kasama doon. Kasi maliwanag naman doon sa mga verses na binasa kanina po sa 1 John, no, na yung mga nasa pananampalataya, yung mga naka Kristo, overcomer na sila. Yung kumbaga, yung pagtatagumpay ng Panginoon, kasi nung dito siya sa lupa, di ba, nagtagumpay siya eh, di ba, dumaan din siya sa mga tukso, dumaan din siya sa kahirapan, o tinokso din siya ni Satan, nagtagumpay siya. Ngayon, yung tagumpay na yon ay napasa atin yon. Nagawa na yung para sa atin. Sa atin naman ngayon, by faith, yung tagumpay na yun ay nasa sa atin na, overcomer na rin tayo. Yun yung pinakaibig sabihin ng mga verses na binasa kanina ni Pastor sa book of 1 John. No, pero pag pinag-usapan yung dito kanina sa Revelation chapter 2, yung pag hindi ka nag-overcome, yung hindi pag-overcome doon ay hindi, yung pag-overcome doon ay hindi ibig sabihin noon ay dapat ka maging faithful para masabi na overcomer ka. Kasi hindi naman yun ang tinutukoy noon, no? 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin is, are you saved by faith or by faithfulness? So yung faithfulness doon, no, ay hindi yun yung mag-overcome ka. Kapag nag-overcome ka, faithful ka na. Diba? Papasok yung salitang faithfulness. Kasi hindi nga yung faithfulness ang nagsisave. Ang nagsisave, yung faith. So yung overcomer ay hindi tumutukoy dun sa mga taong faithful na nagtagumpay. Kundi naging matagumpay ka dahil yung katagumpay ni Kristo ibinigay sa iyo. No, imputation, papasok doon yung imputation, no? Impartation, 'di ba? Yun yung mga doktrina ng mga theologian impartation, imputation, no? Na yung inimpart sa iyo ng Panginoon, yung pagiging ganun. Naging ganun ka spiritually dahil doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Therefore, hindi ka napapasok doon sa second death. Oh. Brother Jerry, baka meron ka pang gustong idagdag? Okay na po yun. Okay na. Doon sa next natin na ano. Oh. May nagtanong sa GC sa comment sa comment section si Brother Leo, ang sabi niya, sino naman yung hindi overcomer? The simplest answer to that question is yung mga unbeliever. Kasi sino ba yung pupunta sa impyerno? Yung those who mga do not believe, Pastor, di ba? Ha? Those who do not believe. Yes.
Kasi yung overcomer, those who believe. Opo. Oo. So, malinaw yun sa 1 John chapter 5. He who believes in Jesus overcomes the world. So, lahat ng mga sumampalataya kay Jesus ay overcomer. Ngayon, sino yung hindi overcomer? Eh di yung hindi manampalataya. Kasi simple lang naman yung ano na yan, brad eh. Halimbawa, no? Ang una mong titingnan dyan yung second death. Yung second death ay tumutukoy sa impyerno. Yun lang naman yan eh. Ang second death tumutukoy sa impyerno. Now, sino daw yung hindi pupunta ng second death? Yung overcomer. Tama? Ngayon, sa John 11:25, ito yung sabi ni Lord, He who believes in me shall never die. Malinaw yung sabi ni Lord. He who believes in me shall never die. Second death. Diba? Sa ibang verse naman, He who believes in me has eternal life. Pero mas maganda yung 11 eh. John 11 eh. John 11:25 kasi malinaw eh. He who believes in me shall never die. So, yung tinutukoy sa Revelations 2, second death. Eh sabi ni Lord, He who believes in me shall never die. So anong kondisyon na binigay ni Lord? So that you will not experience death o second death. Believe in me, sabi ni Lord. Yun lang yung kondisyon binigay niya. Believe. At marami pa yung mga verses na sinasabi niya sa book of John. Believe, believe, believe. Isa lang, believe lang. Okay? So therefore, dahil doon, yung 1 John chapter 5, malinaw, ang sinasabi ni John, lahat ng nag-overcome, those who believe. Kasi those who believe, they shall never die. John 11:25. So yun lang naman yun, di ba? Kasi hindi natin talaga may kakila yung Revelation chapter 2 verse 11 talks about going to hell. And sino yung pupunta ng hell o yung second death? Yung hindi overcomer. Ngayon, sino yung overcomer? Di ba? Sabi ni John, he who believes. Ang kaligtasan pa rin, hindi nagkukontra talaga. Hindi talaga nagko-contradict ang Bible na malinaw ang teaching niya about salvation. Believe in the Lord Jesus, you shall be saved. Hindi walang ibang kondisyon na ibinigay ang Biblia para maligtas. Simply by believing. Kaya by grace through faith. Yan. So we are saved not by faithfulness, by faith alone. Parang ano diyan, pastor, no? Parang they overcome the unbelief. Diba? Yung na-overcome mo, yung hindi paniniwala sa Panginoon. Yung kung bibigyan mo ng parang mas literal na ibig sabihin, no? Pwede rin sabihin mo na they overcome the doubt. Yung bang pagdududa mo sa Panginoon, na-overcome mo. Pero siguro mas maganda yung they overcome the unbelief. Yun ang tinalo nila na natalo nila yung hindi pananampalataya, kundi nanampalataya sila. Kaya naging overcomer sila. Not by their faithfulness. So yun po yung lagi natin pinagdidiinan. So salamat po at doon tayo sa susunod na meron pa kasi tayo isang verse dito. Ito naman ay nasa Matthew chapter 7 verse 21. So Mateo 7:21. Sabi po, not everyone who says to me, Lord, 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 shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of the Father in heaven. So sabi niya, hindi raw lahat ng tumatawag sa Panginoon, ng Panginoon ay siyang makakapasok sa kaharian ng langit. But he who does the will, siyang gumagawa ng kalooban ng Ama na siyang nasa langit. So, ito na naman tayo. Diba? Yung sinabi dyan, but he who does the will of the Father, diba? Siyang gumaganap ng kalooban ng Ama, ay siya lang ang makakapasok sa langit. So ano ba yung kalooban dito? Ito, iisipin na naman ng iba ito. Kailangan mo na namang maging faithful. Kasi yun naman ang kalooban ng Diyos Ama, maging faithful ka. So are we saved by faith or by faithfulness? So ano po bang ibig sabihin nito? Yung po bang will of the Father dito ay yung dapat kang maging faithful para ma-save ka?
O ano po ba ang ibig sabihin para ito po ay maintindihan natin? Sana po masasabi natin. Bali, ano ito, no, yun nga, parang seemingly, parang gano'n na naman. Meron namang kailangang gagawin dito, no. Again, no, sabi ni Pastor, hindi tayo hindi tayo gagawa ng mabuti. Gagawa tayo ng mabuti. Pero kung pagbabasehan natin yung mga verses na ating pinag-uusapan, kung ang ito'y patungkol sa ating gagawin para tayo maligtas. So, hindi po yun yung ating tumbok dito, no. Dito sa verse na to, unang-una, ito nga kung maalala niyo, no, sa mga ating taga-sunod, ating taga-subaybay ng ating forum. Napag-usapan na to mga siguro 6 months or 5 months ago, itong verse na to, na yung context dito, ang kausap hindi naman Kristiyano. Tapos ngayon gagamitin ito na parang para doon sa mga Christian na kailangan yung who does the will of the Father, tapos yun yung maligtas. Balikan lang natin, no, yung context nito. Ang kinakausap dito ay hindi Christian, ito yung kinakausap yung hindi talaga naniwala kay Jesus. Kung bababa tayo konti dito sa verse na ito, no, sa 23, yung sinabi doon, I never know you. Diba? Binanggit doon na hindi ko kayo kilala. So, hindi Kristiyano ang kausap dito. So, bakit ito ngayon ay piniwalaan ng mga Christians today at minsan na ituturo pa na parang isa ito sa verse na nagsusupport doon sa meron talaga tayong kailangan gawin. Oh, Pastor, ano ba yung talaga yung sinasabi dito, yung will of the Father? Alam mo kung bakit kung bakit naiisip nila na Christian yung kausap diyan? Kasi binanggit nung mga tao diyan na nagreklamo kay Lord na nakagawa kami ng mga himala, nagpalayas kami ng demonyo. Di ba? Tapos kami, nagprophesy kami. Di ba? Kaya iniisip ng marami talaga na ang kausap ni Lord diyan na sinasabi niyang hindi papasok sa kaariyan ng Diyos dahil hindi hindi ginawa yung will of the Father ay mga Christian dahil nga doon sa nagpalayas kami ng demonyo, kami ay nagmiracle, nagprophesy, no? Actually pag tiningnan mo yung mga kanilang argumento, yung Lord, papasukin mo kami diyan kasi nagpalayas kami ng demonyo, nagprophesy kami, gumawa kami ng mga miracle, no? mga mabubuting bagay. So again, yung basis nila ng salvation works pa rin eh. Kasi yun yung kanilang ginawang reason para sila papasukin ng langit, yung performance nila. 'Di ba? So but then again, ang tanong diyan, ano ba yung will of the Father gaya ng sinabi mo, Jerry? Na ko lang sandali, no? Kasi merong sa Tagalog kasi medyo tingin ko medyo hindi maganda yung yung pagkaka-translate eh. Ay, hindi ko lang alam kung ganoon talaga pagkaka-translate. Kasi ito yung madalas kong napapakinggan pagka binabanggit itong verse na to sa Tagalog eh. Kasi sa English, ang sabi diyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only he who does the will of the Father. Not everyone who says to me. Dapat sa Tagalog yan, hindi lahat ng nagsasabi. Hindi dapat gamitin yung salitang, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon. Ang binanggit kasi, not everyone who says to me. So sa Tagalog dapat yan, hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, maliligtas. Kasi iba yung tumawag, iba yung nagsabi. Sa Romans, binanggit ni Paul, whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Ngayon, kung ang sasabihin mo, not everyone who calls on the name of not everyone who calls on me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Magkokontra na naman 'yon. Kasi sabi ni Paul, whoever calls on the name of the Lord will be saved. In Romans, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Ngayon, kung ang sinabi ni Lord, not everyone who calls on me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, magkokontra silang dalawa ni Paul. Malinaw, sabi ni Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord. So, yung says at saka yung call, big difference. So, dito, hindi naman ito talaga tumawag at sumampalataya. Itong mga to ay nagsasabi lang na si Jesus ay Panginoon, pero hindi sila talaga tumawag at hindi sila nanampalataya. Okay?
Tapos, yun nga, pinagmayabang nila yung performance nila. Okay? Di ba, sabi ng Bible, by grace lang talaga eh. But then again, ang million-dollar question dyan, yung will of the Father. Kasi parang nagbigay si Lord ng condition eh. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of the Father. So lumalabas, parang ang dating, yung papasok lang ng heaven are those people who do the will of the Father. Which is correct. Totoo naman yon. Pero ang big question is this. What is the will of the Father? Kasi yun yung tanong ni Lord eh. Ay yun yung sinabi ni Lord eh. Totoo naman na ang papasok lang sa heaven are those people who does the will of the Father. Totoo yun. But the question is, what is the will of the Father? Kasi ang iniisip ng marami, the will of the Father is obeying the commandments of God. Yun yung pumapasok. The will of the Father is serving God. The will of the Father is be faithful. Okay? But most likely, karamihan dyan, the will of the Father, karamihan sa mga nag-interpret dyan, the will of the Father is you obey the Lord until you die. You obey the Ten Commandments until you die. So ang million-dollar question dyan is, what is really the will of the Father? Now, merong binigay na isang pananalita si Jesus on the book of John. Nilinaw niya kung ano yung will of the Father. Basahin natin sandali yun. Ito sabi ni Apostle John, ni Jesus pala sa aklat ni John. Itong sabi niya. Sa chapter 6 rather. Sa chapter 6, John chapter 6, sa verse 40. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have everlasting life. And I will raise him up at the last day. Ang linaw ng sabi ni Lord, my Father's will. So ito yung will of the Father. Sabi ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Lord, Lord, papasok sa langit. Sino lang yung papasok? He who does the will of the Father. And what is the will of the Father? To believe in Him. So lumalabas, talagang hindi naman nagko-kontra-kontra si Lord ng kanyang turo eh. Iisa pa rin ang kanyang teaching eh. Pag salvation ang pinag-uusapan, isa lang ang tinuro ng Panginoon para maligtas. Believe in Him. At natagtad ng mga verses yan sa scriptures, especially sa book of John. No, yung famous verse na lagi nating madalas binabanggit because that is the heart of the gospel. No? For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. So yun lang ang binigay ni Lord na condition. Believe in Him. So since yan ang binigay ni Lord na condition, paulit-ulit yan, whoever believes in me has everlasting life. John 6:47. John 11:25, he who believes in me shall never die. Paulit-ulit yan. So lumalabas, hindi naman po pwedeng magpalit ng kondisyon si Lord. Mag-iba ng double standard. Sa ibang taong kausap niya, ang kaligtasan kailangan mong paghirapan, sa iba naman iisa lang. Hindi siya sa iba naman manampalataya ka lang. Isa lang talaga ang daan ng kaligtasan para kay Lord. Manampalataya ka sa kanya at sa kanyang tinapos na gawa. Believe in Him. He died for your sins. Yun yung nag-iisang condition sa Bible para maligtas tayo. So hindi siya nagko-kontra-kontra. Ngayon, kapag in-interpret mo yan, na tipong yung will of the Father dyan ay you obey all the commandments of God, you serve God, no? You avoid sin, no? Pag yan ang interpretation mo, lalabas niyan, binigyan na ni Lord ng ibang kondisyon ang kaligtasan. Hindi na simply believe in Him. Hindi, mali yun. Kasi mangyayari niyan, pwede bang kontrahin ni Lord yung kanyang sariling teaching about salvation? Hindi rin.
So kailangan lang talagang makita natin yung buong scripture at ibangga natin siya para makita natin kung nagkokontrahan ba sila. So hindi siya ano. So very clear, si Lord nagtuturo siya salvation by faith, not faithfulness. Salvation by faith, not faithfulness. Yun yung ano diyan. Okay? So I hope sana naging malinaw sa mga kapatiran natin, especially sa mga ibang first time lang na nakasumpong nitong ating topic na ito, yung verse na yan. O baka meron kayong gusto idagdag pa. Bro, naka-mute. Yung mic mo. Brad. Yan. Naglaro kasi yung mga bata kanina maingay. Nilabas ko na. Yan, ang sinasabi ko po ay yung dapat talaga pagka pumasok na yung usapin ng kaligtasan, saan mang verses tayo mapunta. O dito nabasa natin dito ay pagpunta ng langit, pagpasok doon sa kingdom of heaven. Kanina naman patungkol sa impyerno. So basta kaligtasan ay napag-usapan at mukhang ang dating ay ang kaligtasan ay kailangan ng mga gawa or faithfulness para ka maligtas o para hindi ka makapasok sa impyerno, hindi ka madala sa impyerno, dapat medyo pag-isipan na natin. Mga may ano na yon, parang meron ng alarm o na parang sinasabi na ng Biblia, pag-aralan mo na ng mainam yan. O baga, kasi kontra na yan doon sa sinasabi mismo ng Panginoon sa Kristo ng kaligtasan ay sa pananampalataya o pagtanggap sa Panginoon at doon sa sinasabi ni Apostol Pablo. Pero gaya po na sinasabi natin lagi, kalooban din ng Diyos yung manalangin tayo, diba? Yung tayo nagbabasa ng Biblia, pupunta tayo sa church, gumawa tayo ng mabuting bagay, kalooban din ng Diyos yon. Pero pagdating sa kaligtasan, wag nating isama yon. Hindi naman natin sasabihin na hindi kalooban ng Diyos kasi gusto rin naman ng Diyos na gawin natin yon. Pero pagdating sa kaligtasan o pagpasok sa langit, gaya ng pinag-usapan dito, hiwalay natin yon. No? Labas natin yon, hindi siya kasama dun sa kaligtasan. Kasi magmamayabang ka no? Magmamayabang ka kasi pagka ganun Oo. Hindi mo na totally iaasa sa Panginoon. Ay actually naman kahit naman hindi mo iaasa sa Diyos, iaasa mo sarili mo, hindi mo rin naman kaya. Buti sana kung kaya mo, kung kaya natin. Hindi rin naman natin kaya. Alam naman ng Diyos yun na hindi natin kaya. Kaya siya na ang gumawa ng paraan. Siya na yung dahil nga mahal niya tayo, mahina tayo, siya nang gumawa ng paraan. So, hindi sa mga magagawa natin. Hindi dahil sa tayo ay faithful, maliligtas na tayo. Pero, yung pagiging faithful ay kalooban ng Diyos. Yes. Yun. Pero ilabas natin, hindi yun para maligtas ka. Dapat maintindihan natin, katulad kanina, ang iniisip ng iba, kinokontra nyo na ba yung dapat hindi maging overcomer ang mga maging overcomer ka sa flesh. Kasi yun din yung gusto ng Diyos, ma-overcome mo yung flesh mo na naglalaban tsaka yung espiritu. Pero pag pinag-usapan ng kaligtasan, hindi kasama yun. So, sangayon sa mga verses kanina tinignan natin, malinaw naman na piniliwanag ni Apostol John na yung overcomer ay yung mga sumumalataya sa Panginoon sa Kristo pag pinag-usapan yung kaligtasan. So naman po, yung mga napag-usapan po natin, 3 verses po ito, ay nalinawan po yung mga nanonood sa atin na ang ating kaligtasan is by faith, hindi po magitan ng faithfulness. Sana dun sa mga susunod na linggo, kung gusto po ninyo na malaman pa yung mga ilang verses o gusto pang matuto po mula dito kasi marami pong mga mukhang tila kontra-kontrang verses naman nagsasabi na yung kaligtasan, nagsasabi na yung kaligtasan ay kailangan kang maging faithful. So, pwede po kayo mag-comment dyan, mag-request po kayo na pwede po ito maggawa ng part 2. Marami pa tayong i-discuss na verses na pwede nating mapag-usapan. So, para mas lalong lumalim yung ating pagkaalam patungkol sa kaligtasan. Nang sa ganun ay magkasundo-sundo na tayo. Kasi nasa ilalim naman tayo ng isang kasunduan Okay, so yun lang po at magandang gabi po at mabiyayang gabi po sa lahat. Okay po, yun lang bago ako magpaalam kasi patapos na rin naman tayo. 3 lang yung ating napag-usapan ngayon ng mga verses na seemingly parang hinanapan tayo ng kailangan maging hinanapan tayo ng faithfulness dun sa mga ating gawin. Siguro sana isa lang dito yung pinanghawakan mo.
Kasi tatlo ito eh. O kaya baka marami pa. Ang masabi ko lang, nakakapagod yun. So hindi tayo against dun sa hindi tayo maging faithful. Tama lang na gumawa tayo ng mabuti, pero pagdating sa kaligtasan, it's only by faith, no? Yun lang po. At tapos, siguro kailangan natin na tandaan na even sabi nga ng Bible, even if we are faithless, He remains faithful. Minsan nagkakagawa tayo ng sabi natin na kalabag tayo, pero si Lord ay faithful. Yun lang po, Brother Jerry po na Grace Life Church. Magandang gabi. Naligtas tayo sa faithfulness ni Lord. Yes, Hindi sa faithfulness natin. yes. Nakapagod yun pag tayo. But then again, no, siguro linawin lang din natin, no. Talaga namang gusto rin ng Lord maging faithful tayo. 'Di ba? May mga parable nga siya na ibinigay no? Like yung parable of the talent, 'di ba? Nung magsulit na yung mga Christian sa kanya, sabi ni Lord sa mga naging tapat, "Well done, my good and faithful servant." Okay? So, maganda rin naman talaga na tayo ay maging faithful sapagkat si Lord ay natutuwa at napapagpala din natin ang kanyang puso kapag tayo ay tapat. Okay? Pero walang kinalaman sa salvation natin yung pagiging tapat natin. Yun dapat natin maliwanagan. Okay? We are saved only by faith, not by faithfulness. Okay? Only by faith alone. Okay? So magandang gabi uli sa ating mga kapatid. We pray and hope na ito pong ating program ngayong gabi nagbigay sa atin uli ng kaliwanagan regarding po sa ating kaligtasan. Magandang gabi uli sa inyo lahat mga kapatid. Ito po si Pastor Henry Uy at mapagpalang gabi po sa inyo lahat.